Morning, good morning, good morning. Good morning po sa ating lahat. Kamusta kayo? Good morning sa kasama natin sa online. Napakaganda po ng ating pananambahan. At napakabuti po ng ating Amang Diyos. Tapat po siya sa kanyang mga pangako. Salamat po sa Panginoon sa ating mga naranasan nung last Sunday. Sino po nakaranas ng four winds? Oh, four winds. Si Ate Jet sabi niya, talagang kakaiba. Kakaiba daw last Sunday, no? So, sabi ni Sister Chari, ano lang kakaiba? So, something is kakaiba last Sunday because there is power in the Word of God. Nadama natin ang kanyang kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang salita about the four winds. Sabi nga po ni Pastor Rachel, napakalakas ng hangin doon sa kanyang lugar at damang-dama niya that it is the north wind. Itong north wind ang kanyang tinatanggap. Ganon din si Kuya Matt, sabi niya, lakas din daw ng hangin sa lugar na ito. And si Sister Nicole, sabi niya, ang lakas-lakas talaga ng hangin. Sabi niya, damang-dama ko yung hangin. Pagmulat kong ganyan, nakatapat pala sa akin yung electric fan. Pero sabi niya po talagang, it is the wind from heaven. At sa next Sunday, abangan po ninyo ang patotoo ni Ate Nicole. Napakaganda po ng patotoo ni Ate Nicole. It is the four winds na atin pong na-receive last Sunday. O, tignan ko uli ang mga kamay nang naka-receive ng four winds, nakadama ng four winds. Si Ate Jet lang talaga. At si Sister Nicole, napakalakas po ng hangin dito last Sunday. Na-miss yun ni Kuya Jack. Kuya Jack, wala ka dito. Sayang, no? Okay. So anyways, ang ating pong Diyos ay tunay na mabuti. At ang sabi niya po in Ezekiel 37 and 6b, sabi niya doon na sa gayon, makikilala niyong ako si Yahweh. So sa lahat po ng experiences that we had last Sunday, all glory belong to Jesus. Alam ko, kilala na natin si Lord Jesus, alam na po, kilala natin si Yahweh, pero lahat po ng naidadagdag na ating encounter with the Lord ay nandun po, ang sabi niya, upang ako ay inyong makilala, upang makilala pa ninyo ako. O madadagdag ang ating pagkilala kay Lord Jesus at para ang ating pagsamba sa Kanya ay higit pa sa what we have this morning, higit pa last Sunday, magle-level up po yan ng matindi as we know the Lord. Kasi sasambahin mo talaga ang Panginoon pag nakilala mo siya eh. No, pagka nag-intensify ang knowledge natin sa Panginoon, mag-i-intensify din ang ating pagsamba at pagbigay ng papuri sa ating Panginoon. Di ba? So, let's declare Psalm 118 and 24. Today is March 9 na po. Grabe, no? March 9, ang bilis po ng panahon. And our target is March 30 para po makakyat na. Hindi naman po sa langit, but parang langit ang atmosphere. Makaakyat na po tayo. So, panalangin po natin yan. So, today is March 9, 2025. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! So sa umaga pong ito, ay pag-aaralan naman natin ay ang buhay ni Abraham. Kilala naman po natin kung sino si Abraham. Pero papag-aralan po natin kung papaanong siya ay nagkaroon ng new beginning. That's why the title of our message is Abraham's New Beginning. So yun pong ating pag-aaralan, new beginning ni Abraham. At lahat po tayo ay nagkakaroon ng new beginning. Karoon po tayo ng new beginning kay Lord Jesus Christ and many things. Marami pa po ang nagaganap sa atin para po sa new beginning. Ngayon po, si Abraham po. Ang pangalan po ni Abraham ay unang makikita sa
aklat po ng Genesis chapter 11 and verse 26. Ang sabi po, after he became the father of Abram, Nahor, and Haran. So si Abraham po, kitang-kita diyan na anak po ni Terah. Meron siyang dalawang kapatid, na si Nahor and Haran. Nadinig na po natin ang pangalang Nahor or Nahor nung pinag-aralan po natin dati si Rebecca. So nakatira po sila sa lugar ng Ur. Ang Ur po is an influential city, a prosperous city. Ito po ay na matatagpuan sa southern Mesopotamia at ito po is a cosmopolitan, prosperous city. So, mayayaman, maganda ang kultura, marami sila doon. It is a city. At kung sasabihin po nating city, ay marami pong opportunity. Marami po doon ang magandang pagkakataon para kanino man na magpapasimula. So, ang Mesopotamia po o ang kabuuan po ng journey ni Abraham ay yan po. Sea image. Yun. So, ito po yung Persian Gulf. Ayun po yung Ur. Ayun po yung Babylon. Dito lugar ng Babylon. At ayun po yung Haran. So yun po. Alam niyo po kasi ang pronunciation na nitong mga lugar po sa Bible, minsan po iba-iba. So kung ang marinig po ninyong nagsasalita ay from California, iba. Madidinig nyo ay from Texas, iba. Maririnig nyo ay nasa Singapore na preacher, iba. So, basta tayo po ay nagkakaunawaan. So, Ur, Haran. Okay, so, saan dyan po nakatira sila Abraham? Sa lugar po ng Ur. At ang Ur po ay nasa lugar po ng Babylonia. O, ang kabuuan ay Mesopotamia. Si Abraham po ay galing sa lahi ni Shem. Do you know Shem? Remember Shem? Do not be ashamed. You know it. Tatlo po silang magkakapatid. She and you answer, Mr. What's that? Yes, the Japhet and Shem. So, si Abraham po ay galing sa lahi ni Shem at siya po ay ika-9th generation. Malapit lang po yan. Si Shem ay anak ni Noah, nagkaroon ng flood, and after the flood, ilang henerasyon pa lang, 9 generation pa lang po ang nakakalipas, ay nagtayo na sila ng isang tore, Tower of Babel. Kaya po Babel, kaya galing po sa Babylonia. Babel or Babel, ibig sabihin is confusion of language. So, nanggaling po sila dyan. So, si Abraham po ay galing doon sa pagkakataong henerasyon na nagkaroon ng judgment ang ating Panginoon. And in Genesis 11 and 3, ang sabi po ay magtatayo tayo ng isang lungsod na may tore na aabot sa langit para maging tanyag tayo at hindi mangalat sa buong mundo. So, ilang panahon pa lamang po ang nakakalipas matapos ang baha, the time of Noah, ay nagplano na po ang mga tao ng taliwas. Taliwas sa utos ni Yahweh. Ano ba ang utos ni Yahweh? So, ang utos po ni Yahweh ay matatagpuan in Genesis 9 and verse 1. Ang sabi po ni Yahweh, sabi po sa Genesis 9 and 1, binasbasan ng Diyos si Noe at ang mga anak niya at sinabi, magkaroon kayo ng mga anak para dumami at manganat kayo sa buong mundo. Yun po ang instruction ni Yahweh kay Noah. So, ang nagtayo po, o ang leader ng Tower of Babel, ay si Nimrod na po ni Noah. And his plan is a direct opposition to God's command. God's command is, ano po, fill the whole earth. Mangalat kayo sa buong mundo. Yun po ang nais ng Panginoon.
Ang gusto nila, Nimrod, ay doon lang tayo sa lugar na ito. Sa lugar ng Mesopotamia, doon lang tayo. Particular sa lugar po ng Shinar. A plain area. Pag plain po, masarap ang buhay sa plain kasi kung bundok, up and down, mahirap. Kaya nagtayo po sila ng tore. And in verse 8, ang sabi po, ay kaya pinangalat sila ng Panginoon sa buong mundo dahil hindi na sila magkaintindihan at nahinto ang pagtatayo ng lungsod. Ang lungsod na ito ay tinawag na Babel dahil doon pinag-iba-iba ng Panginoon ang wika ng mga tao at mula roon ay pinangalat niya sila sa buong mundo. Okay po, nung sila po ay may iba't iba ng wika, nagkanya-kanya na rin po sila ng lugar. Naghanap po sila ng matitirhan, may nagpunta po doon sa lugar ng Ur, may nagpunta po pataas doon sa Haran, may nagpunta po pababa kung saan. So nangalat po ang tao. Na-spread po silang lahat. And sa verse 11, sa chapter 11, 31 and 32, sabi po, umalis si Tera sa Ur, na sakop ng mga Kaldeyo. Balik lang natin po yung mapa. So, sila po, sila Tera, sila Abram, ay nandoon sa lugar ng Ur. Pero sabi po sa 32, umalis si Tera sa Ur, sa sakop ng mga Kaldeyo o Chaldeans. Kasama niya ang anak niyang si Abram, ang kanyang manugang na si Sarah, at ang apo niyang si Lot na anak ni Haran. Papunta sana sila sa Kanaa, pero pagdating nila sa Haran, doon na lamang sila tumira. So sabi, nangalat ang mga tao, nandito sila sa lugar ng Ur. Pagkatapos, after some time, umalis daw si Tera sa lugar ng Ur. At lumipat sila, pupunta sana sila ng Kanaa, pero nag-stop sila sa lugar ng Haran. Yung pong Haran, actually, is not the original name. Yung Haran po ay ipinalit na lamang ni Tera nung mamatay ang anak niyang si Haran. Di ba? Tatlo yung anak niya. Ipinalit niya yung pangalang Haran. So, bakit po umalis si Tera sa Ur? Ano po ang nag-udyok kay Tera na umalis sa Ur? Napakaganda ng lugar nila doon sa Ur. A wealthy city, a cosmopolitan city, andon ang napakagandang opportunity sa kanila, pero umalis sila doon. Pero ito po ba ay talagang pasya ni Tera? Sa Acts 7 and 2, makikita po natin that it is not Tera who decided to move from Ur to Haran. Ito po ang sabi ni Stephen. Ang istorya pong ito, si Stephen po, kilala niyo si Stephen? Stephen po ay nangangaral, nakita po sila ng mga kaawal, kasama po doon si Pablo. Si Pablo po ay unbeliever pa lang nung time na yon. So, in defense, si Stephen po ay nagsalita sa mga kawal, including Paul. And ito po ang sabi niya in Acts 7 and 2. To this he replied, meaning to say, Stephen replied, brothers and fathers, listen to me. The God of glory appeared to our father Abraham while he was still in Mesopotamia, before he lived in Haran. Leave your country and your people, God said, and go to the land I will show you. So he left the land of the Chaldeans and settled in Haran. After the death of his father, God sent him to this land where you are now living, in Jerusalem. So, ibig sabihin, hindi po talagang si Tera ang nagpasya na umalis sa lugar ng Ur, but it is Abram. Abram pa lang ang kanyang pangalan dati. Pinaliwanag po ni Pastor Rachel, naging from Abram, naging Abraham. So, si Abram ang nagpasya to live. Why? Because it is a command from the Lord. So, ang nagsabi, lilikas, ay si Abram. Lumikas po siya from the land of his father. Nasa Mesopotamia po siya, at nung kinausap siya ni Yahweh, nagpasya siya. Leave your country and your people, God said, and go to the land I will show you.
So lumarga po si Abram. Kaya hindi po si Tera ang nagpasya. Ang nagpasya is Abram, aalis siya. Sinama niya ang kanyang mga kaanak. Abram actually was commanded to leave his region, leave your religion, and leave your relatives. Yun po ang instruction ng Panginoon. Di ba? Sabi niya, leave your country and your people. God said, go to the land, I will show you. So, leave your region and leave your people. Yun po ang instruction kay Abraham. Alam nyo, hindi po madaling gawin ang instruction kay Abram para iwanan ang 3 R's, ang region, ang religion, and his relatives. Hindi po madali yan. Kaya po nung umalis po si Abram, andun pa ang memory niya ng Tower of Babel. What is the purpose of the tower? Ang purpose nila is makagawa sila ng city. We build a city of rock and roll. Naggawa sila ng city para hindi sila magkahiwa-hiwalay. And now, the command of the Lord is, leave your region, leave your country. Humiwalay ka sa kanila. Hindi po madali. And sa atin po, na naging Christian, meron din pong instruction ng Diyos sa atin to leave our region, to leave our religion, to leave our relatives, dahil sila po ay magiging abala. Sila po ay magiging hindrance para po sa pag-usad natin. Sabi sa ating pong Panginoon, so leave your country, leave your people, and go to a land I will show you. Go to a land I will show you. Hindi po sinabi ni Lord na dadalhin kita sa Kanaa. Because we know the rest of the story, sila po ay dinala sa Kanaa. Hindi po sinabi yun ni Lord. Ang sabi niya, go to the land I will show you. Hindi niya binigyan ng pangalan. Pag sinabi pong go to the land I will show you, ibig sabihin po niyan, si Abram is to follow the Lord. The land I will show you. The land that hindi niya sinabi sa Makati, sa Quezon City. Hindi po. Pag siya ni Lord ang nagsabing, go to the land I will show you, He is the driver. He is the ways. Siya yung magdidirect. At tayo, passenger lang. Mag-enjoy tayo sa trip. Buksan natin ang bintana. Hindi na nagbubukas ng bintana. Kasi naalala ko yung Revo natin dati. Binubuksan yata ang bintana. Buksan ang bintana. At mag-ano ka dyan? Ang naalala ko po ay si... anong pangalan nila, kalaro nila, nila Tepi sa YouTube. Sino? Sino siya? Anyways, ang kanta nila doon Are we there yet? Are we there yet? Hindi niyo maalala? Hindi naman batibot yan para hindi niyo maalala. Oo, mag-enjoy tayo sa ride. Pero hindi po, si Abram, nung sinabi ng Panginoon, leave your country, hindi niya po nilive yung kanyang relative and religion. Dala-dala niya po yun. Ang ibig sabihin po ng Panginoon, leave them behind. Cut the ties. Cut all ties with your relative. Doon sa lugar mo, sa past life mo, iwanan mo ang dati mong buhay. Iwanan mo ang dati mong kaibigan. Hindi lang ako nakahingi ng permiso doon sa isang kapatid natin, pero pinatotoo niya na to dito. Sinabi niya na ganun siya, meron siyang buhay in the past, kasama niya ang mga kaibigan sa labas. Hirap na hirap siya, pero nung siya ay nag-cut ng all ties ng kanyang mga dating friend, nakita niya, it is a wonderful community pala. At kayo po yun. Oh, pinagpalit niya. At nung ipagpalit niya, nandito siya, nakita niya, ang ganda pala ng community dito.
ang babait na mga tao, ang gaganda. Why don't you clap? At least 5 times para sa mga sarili natin. Hindi kayo naniwala? Pag ano po, patatayuin ko ulit siya dito at para sabihin niya, nagpatotoo po siya dito, sinabi niya, dati ang buhay niya sa labas. Nakokornihan siya dito. But when he made his commitment to the Lord, nakita niya, sabi niya, kinat niya ang lahat ng mga kaibigan niya at siya po ay nag-stick dito and now, ang ganda-ganda po ng kanyang buhay, pananampalataya. Kilala niyo na po siya? Hindi niyo pa rin siya kilala. Sabi niya, ipinagpalit ko ang aking mga kaibigan sa sekular, knowing now that lahat po ng mga taga-BCC ay masarap palang kaibigan at masarap na family. Niisip nila kung sino yun. And he's about to graduate in the seminary now. Di ba? Wala siya dito. Kaya sinamantala ko ang pagkakataon. Kasi sabi natin, pag wala ka, pag-uusapan ka. Hindi ko po alam na, hindi ko sinasadya. Anyways, so sabi po, ay ganun, iwanan mo yan. God's call, para po sa atin, is a call to a new life with new priorities and new God. Iiwanan mo yan. Leave your people. Leave your country. And go to a land I will show you. Yun po yung instruction kay Abraham. At ganun din po ang sinasabi po sa atin ng Diyos, ni Lord Jesus Christ sa atin. I want a total commitment. I want a total commitment. Hindi po partial commitment. In Matthew 16 and 24, ang sabi po niya, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili. Itakwil. Pati alin po, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Iwanan mo ang iyong pamilya, yung sarili mo, itatakwil mo eh. Ako po, hindi ko tinakwil ang sarili ko. Ibig ko lang sabihin, ay sinunod ko yung live your region, live your religion, pero siyempre, hindi po yan madali. Sa inyo rin po, that is the command of the Lord. Yun po sinasabi ni Lord Jesus Christ, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. A total commitment to God. At pag hindi po tayo total commitment, kailangang marinig po natin ang mensaheng ito. So, this call is for us to leave our old friends behind and begin a new life. Hindi naman po natin sinasabing, ang new friend ko ang aking friend dati, Christian. Hindi, dito mag-stick ka. But if your friends in the secular is dala-dala, hatak ka, hindi ka makausad sa buhay pananampalataya, iwanan mo sila. And that is a test. One time po, in the history of Bukal, ganyan din po ang instruction sa atin ng ating Panginoon. Iwanan nyo. Mag-cut ties kayo sa kanila. I-unfriend nyo sila. Siyempre, gera po yan. But look at our young people today. They are so committed. In the work of the ministry, sila po ay umuusad. And compare. Wag na natin sabihin compare. Look at you now. Because you made a very good decision. Tulad po ni Abraham, ganun po. Ang tawag po sa atin ng Panginoon. Hindi po nagbabago ang pamamaraan ni Lord. Ano pa rin po ang sinasabi niya? Come, follow me. Come, follow me. Yun po ang sinasabi pa rin po ng Panginoon. Hindi po sinasabi ni Lord, come and let us follow the world. Come, follow me. Me, Jesus Christ po. Susundin po natin si Lord Jesus Christ. Siya yung ating driver, siya yung ating ways, na kung minsan,
Yung dinala ka na yung Waze doon sa lugar na yun, matraffic, nagagalit ka kay Waze. Not knowing na itong Waze na sinunod mo, bagamat medyo matagal, kumpara sana doon sa pinuntahan mong ibang kalsada. Sino po ba nagwe-waste dito? Not waste the time, wasting time. Sa driver, si Pastor Rochelle po kasi sanay na naka-waste. Bagamat alam niya na yung direction, ginagamit pa rin niya po yung waste. Matik na po sa kanya yan. So sabi niya in Genesis 11:32, pupunta sila saan? Sa lugar na yan, ipakikita ko sa iyo. Pakita po uli natin yung map. Pupunta sana sila sa Canaan. Where is Canaan? So ito po sa baba yan. Diyan sa lugar po may Damascus, may Shechem, Hebron. Papunta sila sa baba. Pero nagpunta po sila sa Haran. Ando sila sa Haran, tumigil sila doon. Tingnan niyo po pinanggalingan niya sa Ur. Pwede namang diretso, shorter siguro. Pero from Ur, umakyat pa siya. Ba't siya umakyat? Hindi niya alam kasi kung saan siya pupunta eh. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Akala ko ba the Lord will show, sabi ni Lord, leave your country and I will show you. Bakit nagpunta si Abram sa Haran? Nasaan na shorter distance o mas madali from Ur to Canaan? Why? Dahil from Ur, from Mesopotamia, kinausap siya ni Lord. Leave your 3 R's, leave your religion, leave your region, leave your relatives. Hindi niya ginawa yon. Kaya, the Lord, sabi, ayaw mong tuparin, lakad, larga ka, lumarga naman po si Abraham. Kung saan, hindi niya alam, because there was no direction from the Lord. Hindi siya sinamahan. Pero lumarga siya, wala nga lang si Lord. Ano pong nakita niyo doon? Di kasi sinama nga niya yung kanyang pamilya. Sabi, iwanan. Ba't di niya iniwanan? So ano po yung ginawa niya? Sumunod siya pero hindi tama. Meaning to say, partial obedience is simply disobedience. Hindi siya sinamahan ni Lord. Kaya mo pala, sige, go. Nandun siya sa Haran. Hindi po siya totally committed sa pagsunod kay Lord. Hindi niya hiniwalayan yung kanyang kamag-anak. Hindi niya hiniwalayan pa yung kanyang religion. Iniwan niya, pero iniwan lang niya yung lugar. Susunod ako sa iyo, Lord. And many times, ganun po tayo. Susunod ako sa iyo, Lord. Pero meron tayong option. Meron tayong mga reservation. Meron tayong mga sarili natin na naisip. Pero susunod naman ako sa iyo, Lord. Hindi po ganun ang Panginoon. Ang sa Panginoon po, partial obedience is simple disobedience until you have done all. Doon sa sinabi ng ating Panginoon, hindi ka pa rin sumunod sa Kanya. Do everything, all na sinabi ni Lord, then nag-obey ka. Pag mag-o-obey ka, and isa lang dito ang susundin mo, hindi pa rin obedience. Kaya nga sabi ni James, sa 10 Commandments, if you obey 9, and you do not obey 1, or the last, disobedient ka pa rin. Kung merong chain that is holding the 10 Commandments, if you break 1, alin man dito sa 10 na ito, masisira ang chain. Hindi ka pa rin nagsunod. Okay? Disobedience pa rin yun sa ating Panginoon. Kaya hinayaan ni Lord. Kaya napunta siya sa Haran. Nandun siya. Ano pong ginawa niya sa Haran? Tumira sila sa Haran and Haran. Alam na, sabi natin, no? Bawat salita, lugar, pangalan in the Bible has meaning. And Haran means and 1, and 2, and 3, and wala. Okay, but sa Haran po, ang Haran po means very dry parts. It also means road. So,
Sige po, isulat ninyo. Haran means very dry parts, and it also means road. Alam natin ang road. Ano ba yung road? Ang road po ay daan. At pag yan ay daan, we are to expect that there are people moving to and fro. We are to expect na ito ay busy, gumagalaw, umaandar. Okay? Road. Nandun sila sa road. Pero anong ginawa nila? They stayed in Haran for 5 years. O, anong ginawa nila doon? Doon na namatay si Haran. Kaya yung tatay, pinangalan yung lugar na yun, Haran. And doon na rin namatay. Doon na rin namatay itong si Tera. Yung tatay niya, doon na rin namatay. They were there for 5 years. At ano ang nangyari sa pagsunod niya? Lord, ito ba ang pagaganti mo sa pagsunod ko sa iyo? Namatay ang aking kapatid? Namatay ang aking tatay? Because partial obedience is disobedience. Nandun sila. Na dapat sila ay umaandar, umuusog, lumarga na, malayo-layo na dapat, pero nag-stop sila in Haran. They settled in Haran. Ganun din po sa ating buhay. Pag hindi po tayo nagsunod sa Lord ng todo-todo, ang ating pong buhay ay nababansot, natutuyot, hindi nagbubunga, hindi tayo nagpa-progress. Dry ang ating buhay mananampalataya. Ganun din po, kailangan tayo ay sumunod. Kailangan pa ba nating isama ang tatay natin kung sabi naman ni Lord, iwanan mo? Lord naman, tatay ko po yan. Tatay ko po yan, ba't naman iiwanan? Lord, asawa ko yun, pamilya ko to. Umalis na nga kami doon eh. Ano pa naman gusto niyo? Wag naman yung tatay ko, iwanan ko pa ba? Bakit kailangan iwanan si Tera? Kailangan iwanan si Tera dahil si Tera ay hadlang. Sabi nga doon, siya ay dating idolater. Okay, sana isama mo yung tatay mo. Pero hindi nga okay kay Lord. Tatay mo yan eh, pwede sana. But that is not the instruction. Iwanan mo sila. And si Tera namatay doon. And the name Tera also means, ang ibig sabihin ay a station or delay. Wala ba tayo dyan? Hindi ba nakasama? Okay. Tera means a station or delay. It has the idea of a stopping place, a rest place, a roadblock. Yun po ibig sabihin ng Tera. Okay na yung Haran eh. Haran means a road. Galaw-galaw tayo, but then there is Tera. Nang ibig sabihin ng Tera, delay, a roadblock. And we know a roadblock will hinder our passing through. May roadblock. At ang roadblock ay si Tera. It is a station, a delay, a roadblock between Abram and his doing the will of God. O bakit roadblock nung si Tera? Sa Joshua 24:2, ang sabi po, Joshua said to all the people, "This is what the Lord, the God of Israel says. Long ago, your ancestors, including Tera, the father of Abraham and Nahor, lived beyond the Euphrates River and worshiped other gods." Hindi lang po siya idolater. May malakas po siyang impluensya sa Sumerian culture and religion. Leader po itong si Tera. Kilala siya doon. Kaya nga siya nasa Ur. He is influential. And andun po siya at ginagamit niya yung idolatry to win people. Malakas impluensya niya eh. So, sabi ni Lord, iwanan mo yung kaanak mo. Bakit mo iiwanan ang kaanak mo? Dahil ang lakas ng impluensya niyan sa idolatry. At pag hindi mo siya sinama, you are now entering a new relationship, a new religion, pero nandyan ang roadblock, hihilahin ka pa rin ni Tera. That is why the Lord is saying, iwanan mo sila dyan para madali kang makagalaw. Walang hahadlang sa'yo.
Tatay ko po yun eh. I will bless those who will bless you. I will bless your father. Kung ibe-bless kita, di ba sabi ko maraming beses, damay-damay yan. Kung mapapagpala ako, mapapagpala ang lahat ng aking lahi. Kung mapapagpala kayo, mapapagpala ay inyong lahi. But we have to wait. We have an appointed time. Kailangan, iwanan mo. Sabi ni Lord, iwanan. Kasi roadblock yan. Ayaw niyang iwanan. So, ayun po. Baka po meron sa atin. Pinapaiwan na ni Lord, ayaw niyong iwanan. Yung pala, iyan ang humihila sa iyo. Laging nagsasabi na, punta ka na naman dyan, pelo-pelo ka na naman. Nape-pressure ka, hindi ka na nga susunod. Ay, mali po yun. Mga kabataan po natin, na ebanghelyuhan, pupunta dito, sabi ng nanay, saan ka na naman pupunta? Ba't magpapalit ka ng relihiyon? Ganun agad ang sasabihin ng mga magulang. Mas gusto pa po nila yung anak nila nandun sa galaan kaysa lang punta sa Christian church. Yung po mga magulang ko minsan, ang tera, hadlang po sila sa mga kabataan. Kaya nga po, konsepto talaga ay dapat mauna ang mga magulang. Sila yung mauna. Because pag sila yung nauna, madali na nilang maisasama ang kanilang mga anak, lalo na kung maliliit. Katulad nila Lali, katulad ni Tepi, katulad nung ito si Baby Aliyah. Bata pa lang po sila, alam na nila si Lord, kilala na nila si Lord. Pero pagka nasa kabataan, mas gusto pa ng mga ibang magulang. Nung kasagalaan, mas gusto pa nila doon. Kaysa punta ka dyan sa Christian church, ano matututunan mo dyan? Papalitan nila relihiyon mo. Hindi naman kung papalitan ng relihiyon, kung nakita mo yung tama. Di ba? So, yun po ang minsang hadlang. Ano ngayon ang gagawin ng mga kabataan ito? Will they wait until Tera dies? Di ba? Iintayin pa ba nating mamatay si Haran, mamatay si Tera, bago tayo makasunod ng 100% sa ating Panginoon? Di ba? Sa atin po dito sa BCC, ang dami po dito ng magaganda na ang karir. Hindi naman nila iniwanan, but they can serve God ng 100%. Nagsiserve sila sa Lord ng 100%. Sometimes 101% pa nga. Halimbawa po si Ate Nicole. Lalaki po ng opportunity niya. Pero mas gusto niya dito. Dito siya magtuturo. Diyan siya magtuturo. Dito siya kakanta. Online po yan eh. Kumikita po yan ng, nakatingin po kasi siya sa akin. Ilan naman po kasi na tinuturuan yan. Hindi naman po siya nagtuturo sa, eskwelahan ni Gorio. Malaki. Pero pinagpili niya dito. He's serving the Lord, full commitment, and he's serving the world. Full commitment. Di ba? Hindi lang po si Sister Nicole, but marami po sa atin. Di ba? Sabi ko kay Lord, nang tinawag ako ni Lord, hindi ko po kaya yan. I cannot leave may trabaho po ako. Paano yung aking pamilya? Bagamat hindi naman po ako nagpapakain sa aking pamilya, may trabaho. Paano na yan? Gusto ko naman po sumunod. But I can also leave my work. Maganda yun. Ano po ginawa ni Lord sa akin? Dito niya ako pinagtrabaho. Di ba? Naka-open ako ng Spring Christian School. Di po ba? At ang gaganda ng estudyante ko, ang babait nila, grabe. Kaya nga po, talaga kung nag-school po ako dahil sa mga estudyante ngayon eh. Ang babait na estudyante. So kumikita po ako, nagsiserve ako kay Lord. Hindi lang po ako nag-serve bilang administrator ng school, naging pastor pa ako. Mas malakas ang kita. Mas malakas ang kita. Di mo ba? Hindi tayo gagawing zero ni Lord. Kaya po pag sinabi ni Lord sa atin, iwanan mo. Iwanan mo.
Eh kasi Lord, nagko-compute agad kasi tayo. Huwag tayong mag-compute. Hayaan natin mag-compute si Lord. So, si Terah, balikan po natin si Terah. Si Terah is a type of, the flesh. And other things that hinder our progress in the things of God. Sila po yung humahadlang. Minsan po, bagay, lugar, tao, yan po, makakahadlang po sa atin yan. Sabi ni Lord, i-delete mo na yan. I-delete mo na yung pangalan na yan. Hindi mo na yan kailangan kasama sa contact mo. Andun pa rin siya sa contact natin. Hindi ko na lang po siya titignan, Lord. I-delete mo na yung app na yan. Yan ang nagbibigay sa'yo ng ng depression, yung app na yan. I-delete mo na yung app na yan kasi diyan nauubos ang time mo sa app na yan. O yung palpitation mo, gano'n na lamang because of that app. Dinidelete ba natin yung sabi ni Lord? Siguro, for a moment, i-delete natin. Pero pag matagal-tagal na, wala na si Lord, hindi na ako naalala, babalik natin yung app. Kaya ka napupuyat, anak, gabi-gabi. Nabanggit ko nga po sa mga leaders, sabi ko, ang mga Filipino ay Medianites. Galing po tayo sa Medianites. Because we love social media and we do it at night. Alam niyo po ba na si Matthew is a Hittite? He's a Hittite. Galing po siya sa lahi ng Hittite. Bakit po? Nung nagkatrabaho po yan, buong sweldo niya, itinight niya, Hittites. Sino pa? Si Ate Jules, alam niyo po ba si Ate Jules ay Amorites? Galing siya sa lahi ng Amorites. Why? Every time po magkwento po yan, nagpapatuo dito, ang pinapatutuo niya po ay ang kanyang mga amo. Kaya po siya ay Amorites. Gusto niya pa? Si Hannah po sana kaso mo na wrong spelling. Canaanite po yan because he is a Hannah. Isipan ko pa po yung iba. In the meantime, doon na lang po. So galing po tayo sa mga lahing yan. Huwag po natin gayahin ang lahi po ni Terah. Ngayon, sabihin ko, huwag natin gayahin si Abraham. But we know that Abraham, o si Abraham, is one of the famous character in the Bible next to Jesus. Di po ba? Siya. Kaya nga pag kumakanta tayo, Father Abraham has many children. I am one of them. Father Abraham. Siya po. Pero sa ngayon, sa pinag-usapan natin, huwag natin gayahin si Abraham because ang kanyang commitment is not total commitment. So, ganun po, pagka po sinabi po sa atin ni Lord, delete mo na yan, delete po natin. Pag sinabi ni Lord, forgive mo na yan, forgive mo na yan. Pag sinabi po ni Lord, go, go. Kaya po ang tanong this morning, what is your Terah? What is your Terah this morning? Kung sino yung hindi mo maiwan, kung sino yung hindi mo madelete, kung sino yung hindi mo makalimutan, kung sino yung ayaw mong iwanan, kung sino yung ayaw mong, yan po, Terah po sa ating buhay. Huwag na po nating intayin because we know na si Terah po ay kailangang mamatay. Or who is your Terah? Or what is holding you back this morning? Alin yun? Hindi ka nakapagpunta sa church dahil merong humahatak sa iyo. Ano po kalimitang humahatak sa atin? Starts with O. O? C? C? A? Ha? Occasion. Mga okasyon po ang nagpipigil po sa atin. Balik po tayo, Genesis 12 and 4. Sabi po, so Abram went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he set out from Haran. Nung namatay si Terah, namatay si Haran, dumarga na po si Abraham. Patayin na. Kaya nga sinasabi ko, kailangan patayin ang mga roadblocks ninyo. Kailangan patayin ang Terah sa inyong buhay. Kailangan patayin nyo yung Haran sa inyong buhay. And go, follow the Lord.
So, si Abraham daw po went. When he was 75 years old, at nung patay na po ang kanyang tatay. Umalis si Abraham, patungo sa Kanaan, 75 years old, pero sabi po doon, ay kasama naman niya si Lot. Si Lot ay pamangkin niya. Namatay kasi si Haran. Si Haran ng tatay niya, namatay, wala na mag-alaga kay Lot. Kinuha niya. Pero si Lot po ay hindi bata, ha? Si Lot po was about the age of mga 50, ganyan na po siya. Matanda na rin po siya. So, si Haran po umalis when he was 75 years old. At kung ilagay natin, they stayed in Haran for 5 years. That's the number of grace. And after the grace, lumarga na po siya. Lumarga po siya. Pero last week, if you will remember, ang sabi po natin sa isang quotation natin doon, time once past is gone forever. Sayang ang 5 years. Tumigil siya doon for 5 years na sayang ang 5 long years na sana ay nagkakilala silang gusto ni Lord. Sana ay nakarating siya ng maaga doon sa Kanaan. Pero hindi, nag-stop over siya doon. Nag-delay siya doon. 5 years ang nasayang. Mari pong sa atin, maraming nasayang na panahon. But the good news is, pwede mong iwanan ng Haran and go to Canaan. Diba? So, may pagkakataon po tayo. Ang time po is precious, hindi na po natin maibabalik yan. Pero sa haba-haba po ng panahon, pwede tayong magpasimula uli. Pwede pong sasabihin sa atin ni Lord, sige, ganun ka na lang. Lagi po natin, ano man ang nasayang mong panahon. Sayang, hindi ako nagpatuloy sa Saul. Sana, hindi po sayang yun. You can start all over again. The work of God is too precious para hindi po natin ipagpatuloy. And time is very short. Humabol po tayo. Hindi po, wag po natin sayangin ang mga panahon, wag po natin sayangin ang pagkakataon, sumunod po agad tayo kay Lord, hindi po unti-unti, total commitment, because we know ang pagsunod sa ating Panginoon, ang pinakamaganda ng opportunity para sa atin, sumunod sa ating Panginoon. Okay po? So, in short, Abraham did not fully obey God. And the good news, yun nga po, the good news is, hindi pa rin po nagbago si Lord ng utos kay Abraham. Hindi po sinabi ni Lord kay Abraham, lalarga ka? Kung ngayon, 5 years nang nakalipas, tsaka ka lalarga. Hindi po nagalit si Lord. Hinayaan lang ni Lord. Hindi po sabihin, wag ka nang sumunod, wag ka nang sumunod. Wag na, because ibinigay ko na ang duty sa iba. Nag-assign na ako ng iba. Okay na, go home. Go wherever you go. Hindi po sinabi ng Lord yan. Because in Philippians 1 and 6, as I already mentioned, that is one of my favorite verses in the Bible. Ano po sabi doon? Nadidinig ko. Sabi doon, He who began a good work in you is faithful to complete it. Faithful po siya. Ikaw ang palpak, He's still faithful. Ikaw ang nag-iwan kay Lord, He's still faithful to complete. Alin po i-complete niya? Yung mission mo, yung assignment mo, i-complete niya. Hindi ka niya titigilan hanggang ito ay makumpleto mo. Hindi ka niya titigilan hanggang sa ito ay ma-accomplish mo. Ganun po katindi ang ating Panginoon. Kaya, wasted years, bye-bye. I will go again and follow the Lord. Baka po kasi merong mga wasted years po sa inyo. Call who? Call who? Ay, what wind? I will call the four winds. Safe yun. Call the four winds. Because yung mga locust na nag-destroy sa iyong mga crops, sa iyong mga not wasted years, but wasted fruits, ibabalik ni Lord sa iyo, double for your trouble. So, call the, what kind of wind? West wind? West wind?
East wind is J, judgment. West is D, deliverance. South wind is peace. Dalawa rin po yan. Huwag niyo kakalimutan. Gustong-gusto ko rin po ang south wind kasi yan ay pabango. Siya ang magsasabi na tayo ay mabango, no? Siya ang mag-o-open ng ating napakagandang perfume bottle. And what's the last? North wind. Ito ay ang P, glory of God or presence of God. So, who's you gonna call? Who's you gonna call? Pastora, the four winds. Hindi po masasayang because the Lord will give you double for your trouble. So, ang pagsuway po natin ay hindi po dahilan para po tayo ay iwanan na ni Lord. But katulad po nun, we will suffer. Magkakaroon po tayo ng delay, mag-suffer tayo, imbes na sana ay productive na tayo, mag-uumpisa pa lang tayo. Alalahanin po natin lagi, ang lahat ng bawal kay Lord ay para sa ating protection. Pag may pinagbawal sa iyo si Lord, ibig niyan sabihin, binibigyan ka niya ng protection. So every time na sinabi ni Lord, wag, sumunod tayo because that is for our own benefit. Okay po? So, may nasayang na panahon, but in Genesis 12 and 1, ang sabi po doon, babasahin po natin. Ngayon, sabi ng Panginoon kay Abraham, lisanin mo ang iyong bansa, ang mga kamag-anak mo, at kahit ang sambahayan ng iyong ama, at pumunta ka sa lugar na ipakikita ko sa iyo. Gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo. Pagpapalain kita at magiging tanyag ang iyong, excuse me lang po ha. Pagpapalain ko ang mga magmamagandang loob sa iyo, pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo at sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng mga tao sa mundo. Ito po yung pangako po. Ito yung tawag ng Panginoon kay Abraham. At saka yung kanyang pangako. Kung maririnig po natin ang isang boses at sasabihin sa atin, lisanin mo yan at ito ang kapalit. Napakagandang alok sa iyo. Lisanin mo ang iyong pamilya, lisanin mo ang iyong bansa mo. Pumunta ka dito at ito ang napakagandang sweldo. Ito ang napakagandang opportunity. Susunod po ba tayo? Susunod tayo? Ang nakakalungkot po, susunod talaga tayo. Dahil istorya na po yan ng mga Filipinos. Ang alok ng magandang pagkakataon abroad, magandang sweldo, kinagat po ng ating mga Pilipino. Yung iba nagtagumpay, praise the Lord, pag-iingat ng Panginoon. Pero napakarami po ng mga kamag-anak natin, mga kababayan natin na nabigo po. Naging mas masahol ang kanilang buhay, magulo, mahirap, at sari-sari na pabayaan ng mga anak. Hindi po kasi tayo nagtiyak doon sa mga nag-aalok sa atin. May nag-alok sa atin na magandang pagkakataon. Yung pala, lilimasin ang pera mo sa bangko. Scammer pala. O budol-budol pala. Or ang pera mo sa bangko, na-hack. Bakit? Nakausap ka sa telepono. Ay, ang ganda ng boses. Ay, ang bayot naman kausap. Ay, napakagalang. O binigay mo ang OTP. OTP ba tawag? OTP, tama? O, binigay mo. Bait-baitan eh. O, marami po sa atin. Inalok ng maganda, kumagat tayo. Kaya napapahamak. Ang ating pong napag-aralan dyan at natutunan is, miski kano kaganda ang boses, sabi nga ni Pablo, miski ang angel na lumabas sa'yo, nag-appear sa'yo, huwag kang maniniwala. Marami pong nauuto sa atin.
Huwag po tayong maniniwala. Pero ito, si Abraham, naniwala. Ba't siya naniwala? Bakit po agad naniwala si Abraham? Narinig ni Abraham ang isang boses. Kilala niya ba yung boses na yun? Nung narinig niya yung boses, sabi doon, sinabi niya yun, lisanin mo. Pagpapalain ko. Tapos sumunod agad siya. Paano po? Bakit po si Abraham ay sumunod kaagad? Hindi naman niya kilala. He was an idolater. Iba't ibang uri ng Diyos-Diyosan ang sinasamba nila. Pero isang pagkakataon sa buhay ni Abraham, nangusap si Yahweh. Kilala niya ba si Yahweh? No. Ba't siya sumunod? In Hebrews 11, ang sabi po, in verse 8, dahil sa pananampalataya, sinunod ni Abraham ang Diyos, ang utos ng Diyos, na pumunta sa lugar na ipinangako sa kanya. Umalis siya sa bayan niya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. By faith, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Sabi, by faith, Abram obeyed God. Saan galing ang faith ni Abram? Pagano siya idolater siya. Leader pa yung tatay niya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ba't siya nagkaroon ng faith? Saan ang galing ang kanyang faith? By faith, sabi po ng Hebrews, by faith, Abraham, when called by God, sumunod, obeyed, and went. Paano po siya nagkaroon ng faith? Nung marinig niya ang pangako ni Yahweh, sumunod siya. Bakit siya sumunod? Kayo, ba't kayo susunod? Umadinig niyo sa gabi ang, Clarice, pumunta ka. Susunod ka ba agad? Mysterious voice? Dahil sabi po sa Hebrews 11 and 10, Hebrews 11 and 8, and then 10, sabi, for he was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. Sapagkat ang talagang inaasahan ni Abraham, sabi sa Tagalog, ay isang lungsod na may matibay na pundasyon na ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Kanina, by faith. Bakit siya magkaka-faith? Magkakaroon siya ng faith because sa Hebrews 11 and 10, ang sabi, because he was looking forward to a city with foundation whose architect and builder is God. Yun po, inaasahan ni Abraham ang isang lungsod. Pero hindi lungsod na katulad ng pinangarap ng kanyang ninuno. Hindi ba ang ninuno niya, ang author, ang builder ng Tower of Babel? Sa kanyang isipan, sariwa pa ang ginawa ng aking ninuno. They build a city. They build a city of rock and roll. Sariwa pa. Sa isip niya, merong isang lungsod. I know merong isang lungsod na itatayo at ang itatayong ito ay hindi hahatulan. Ang lungsod na ito ay hindi mawawasak. Ang lungsod na ito ay magtatagumpay. Ang lungsod na ito ay maganda, matahimik, sapagkat ang Diyos ang mamumuno. So sa isip niya, after this experience, after the story of his ancestors, meron siyang inasam. Inasam niya ang isang city. He was looking forward to a city whose foundation is the Lord. Nandoon na. Kaya't nung nadinig niya ang tawag ng Diyos, which is similar, almost similar doon sa nangyari sa Tower of Babel. Ano pa sinabi niya doon sa pangako sa kanya? Lisanin mo yan at dadalhin kita sa isang lugar. Pagpapalain kita, gagawin kitang tanyag. Ano ba ang gusto nila, Nimrod? Maging tanyag. Ito yung pangako ni Lord, magiging tanyag ka. Hindi lamang isang lungsod ang ibibigay ko sa iyo, kundi bayan. Lungsod is a small portion ng isang bansang Pilipinas. Bibigyan kita ng isang bayan.
So, meron ng inaasam si Abraham. Kaya nga po sa buhay natin, sa sitwasyon ng ating buhay, pag may nangyari po sa ating buhay, wag po nating isipin ito na ang inyong miserable experience. Ito na yung miserableng ipinamana sa inyo ng lahi inyo. Yung miserableng pangyayari sa buhay po nila Abraham sa kanyang lahi, ay ginamit ni Abraham, asamin niya na meron talagang isang city na ang Diyos ang mamamahala. At ako ay doon tutungo. So inaasam niya yon. Siguro every day, instead of worshiping idol, andon na ang kanyang puso sa pag-visualize ng isang city, ng isang lugar na kung saan andon ang aking Diyos. Kaya naroon siyang faith. Kaya itong marinig niya, ang dinig na ito, he obeyed God. He knows that this is God. Dahil ang hinahangad ni Nimrod, sa maling paraan ay binigyan ng judgment ng ating Panginoon. No, this is now the true promise. Kaya po siya sumunod. Kaya yung ating background, kinuha natin si Nimrod. Dahil ito ang inaasam ni Abraham. He was already longing for a city. He was looking forward sa isang city. He was looking forward doon sa isang napakagandang lugar na ang pinangako ng ating Diyos. Ang architect and builder is God. And also, kapareho natin, dapat asamin natin ang pangako ng ating Panginoon na mayroong heaven. And we will be there. Asamin po natin yan. Ang team natin last year is look up and lift up your head. Binigyan po tayo ng pagkakataon para magkaroon ng vision of heaven. Ito yun. And if that vision is in our heart, hindi po tayo mamamali ng direction. Because tama yung ating foundation. Nandun po, meron tayo, we are looking forward, katulad ni Abraham, is looking forward sa isang lugar. Sa atin, we know already that this is heaven. And ang ating destination is heaven. Kung heaven po ang ating destination, we know that there is Haran, there is Terah that will give us delay. Forget Terah and forget Haran. Go forward to Canaan, the promised land. Di ba? Wag tayo magpa-delay. Wag po tayo magpa-delay sa temptation. So, yun po ang hinahanap ni Abraham. Yun po yung kanyang inaasahan. Ang sabi po sa Hebrews 11 and 10 sa Amplified Bible, for he was waiting expectantly and confidently, looking forward to the city which has foundation, an eternal heavenly city whose architect and builder is God. Kahit nung tawagin po si Abraham, sumunod po siya agad. Malaki ang kanyang inaasahan. Inaasahan niya ang isang tunay na lugar kung saan nandoon ang ating Diyos. Ang Torre ng Babel ay simbolo ng rebellion of man. Pero si Abraham po, siya po ang isang halimbawa ng pananampalataya, ng faith. Si Abraham po ang halimbawa ng isang tunay na susunod kay Jesus Christ. Abraham is an example ng pagsunod. And Genesis 12 and 1, sinabi po yan ng Panginoon, si Abraham ay sumunod. Now, this is now the new beginning of Abraham. Doon po siya nagkaroon ng new beginning. The start of a new journey. The start, a beginning, a new promise, a new beginning. Bagong lugar, bagong kapitbahay, bagong trabaho, bagong pag-asa. Iniwanan niya ang Haran, dala-dala ang kanyang bagong pananampalataya at bagong pag-asa. We can start all over again. Maari po tayong makapanumbalik at magsimulang muli. Sino po dito ang mga maraming kabiguan, regrets sa buhay, na delay, hindi nakausad sa buhay dahil sa maling relationship, maling tao sa kanyang paligid, siguro po maling eskwela. Ako nga po iniisip ko, sabi ko, Lord, ba't ba ako kumuha ng ganitong
kurso. Kumuha po kasi ako ng kurso dati ay, ano ba ang kurso? Accountancy, nung araw. Kasi wala pa naman pong pagpapastor nung araw eh. Oh, hindi pa po uso yan nung aking panahon. Eh, alam niyo naman ang edad ko, 100 years old na ako, di ba? Sabi ko nga sa inyo, 100 years. Wala pa po niya nung araw. So, kumuha po ako ng accountancy. So, akala ko nasayang, pero hindi po nasayang. Dahil nung ako po yung nagpastor na, ang lahat po ng knowledge ko sa pamamahala ng pera, ay nagamit ko. Na wala pong masasayang pagka po kay Lord. Ang gusto po kasi niya si Brother Danny, kumuha ako ng doktor, ayun, numalisuon, nagalit kasi sabi niya, kasi pinakukuha kitang doktor, hindi po ako pwede magdoktor. Sa biology po, hindi po ako makamemorize ng mga phylum, yung mga pangalan na ganyan. Sabi ko, paano ako mag-doktor, baka mali ang maireseta ko. Hindi po ako talaga makamemorize ng mga name na ganyan. Hindi ko po ma-memorize even yung ano ba ang body parts. Buti nga po ngayon, alam ko na yung mga body parts. Dahil kay Doktora Nicole. Pero noon po, hindi ko alam, may gut pala. Ano ba yung gut? Sabi ko, ano ba yung gut? Yan ba yung gut feel? Doon ba yun? Pero noon po, hindi ko alam yan. Pero hindi po nasayang because ginamit pa rin po yan ni Lord sa akin. And so with you, hindi po yung edad. Pag binasa po natin ang Genesis 17, sasabihin po doon, Abraham is now 99 years old. He was called when he was 75 years old and now he's 99 years old. At ang 99 years old po ay pagitan ng 24 years. Napakatagal na panahon na delay. Pero hindi pa rin po delay kay Lord. Kaya sa inyo po, hindi po yung edad ang pamantayan ni Lord. Miski anong edad po kayo. At tulad ko nga, as I said, 100 years old. Naalala ko si Brother June eh. Kumakain kami sa Tagaytay eh. Sabi niya doon sa babaeng katabi namin, kumakain kami, sabi niya, huwag ka nang uminom ng Coke. Bakit to? Nako, yan ang magpapaiksi ng buhay mo. Oh, totoo po. O tignan mo ako, 84 years old na ako, sabi niya. Sabi ng mga babae, oh, 84 na po kayo? Ay, oo, 84 na ako. Sabi niya, sige, minus mo, 1944. Sige, tignan mo, 84 na ako. Eh, minus ko, hindi naman pala 84, hindi ba? Sabi naman ng mga babae, ay, ganun po, batang-bata po kayo. Sabi ko, narinig nito yung preaching ko. Sabi ko, 100 years old ako, ayaw maniwala ng mga tao. Eh, kaysa nagpapabata ako, di magpatanda na lang ako. Sasabihin nila, hindi naman totoo yan, di ba? Alam nyo, nagsisegue na lang po ako kasi ang dami pa po ng pages ko. Ika-cut short ko na po para next week. Sa totoo lang po, dapat umabot tayo ng Genesis 17 eh. Kakat ko na lang po. Para sa next meeting po natin, intensified uli tayong lahat. No? This time, relax muna tayo, relax. So, again, ano man po ang edad natin, hindi po ito hadlang sa ating Panginoon. Ano man po ang naging failure natin, hindi rin po ito hadlang sa ating Panginoon. Ano man yung ating mga mali na ginawa sa buhay po natin, pagka ikaw ay bumangon at nagsabi kay Lord, Lord, I will follow you this time, you are most welcome. Sasabihin po ng Panginoon at bibigyan kanya uli ng commission, iko-commission kanya. Hindi po percentage ng commission, kundi po iko-commission kanya, papahayo kanya uli. So wala pong failure sa ating Panginoon. Ang buhay po natin ay laging sinabi naman po, because Jesus is victorious, we are victorious. He is the conqueror and we are the, what? More than conqueror. Okay po? So anuman ang buhay sa buhay mo, naku, 2 years na to, sayang nagwarde-warde ako. Ex mo na lahat yan because sa ating Panginoon, deleted na yan. Noon pa man, deleted na yan. And we can move forward. Patay na si Haran, patay na si Terah. Move forward, katulad ni Abraham. Nag-pack up siya and nag-move on. Okay pa? Okay pa. So let us all pray. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus.
Thank you, Holy Spirit. Napakabuti mo po sa amin. At alam po namin na kayo ang Diyos ng many chances. Kayo ang Diyos na nagbibigay sa amin ng maraming pagkakataon. Kayo ang Diyos na nagbabangon sa amin. Kayo ang Diyos na nagbibigay na sa amin ng pag-asa. Salamat po, Father God. And may the story of Abram be an example para po sa aming lahat na pare pong sa aming new beginning ay palpak, but we can have another beginning dahil po sa inyo. Father, we thank you for your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Siya po ang perfect example of obedience. He obeyed even to the point of death on the cross, Father, para po sa amin. Kaya sa aming pong buhay, maaari po kami sumunod sa inyo with the help of the Holy Spirit, looking to Jesus Christ, the author and finisher of our faith. Salamat po, Father God. We thank you, we bless you. And today, Father, for those who have experienced delay in their life, mga nakaranas po sila, Father God, ng mga roadblocks sa kanilang buhay because of person, o siguro po ay relationship, because of ano man pong bagay ito, Father God. Sa inyo po namin ito inilalagak, turuan po kami, iahon mo ang lahat ng inyong mga anak, at kami po ay makapaglingkod sa inyo, nung merong total commitment, total submission sa inyong will. Father, we thank you, we bless you, at alam po namin, katulad po kay Abraham, hindi lang po kayo nag-uutos, kundi kalakip po nito ang napakagandang pangako sa bawat isa sa amin. We thank you, Father. We bless you, we glorify you, and we bring back glory and honor unto your name, Lord Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Naku, ang dami-dami pa po nitong pages talaga na naiwanan ko. So, next, ano po?